Isang makasaysayang araw mga bata. Narito ako muli upang ibahagi sa inyo ang panibagong dagdag kaalaman sa Araling Panlipunan 5. Para sa ika-4 na markahan, Module 1, mga salik sa pag-usbong ng nasyonalismo, ang monopolyo sa tabako. Mahalagang matutunan mo ang tungkol sa reforma sa ekonomiya at ang pagkakatatag ng monopolyo sa tabako sa ating bansa sa panahon ng pananakop ng mga Espanyol. Nais mo bang malaman ang halaga ng reforma sa ekonomiya at pagtatatag ng monopolyo sa tabako? Hala, pag-aralan natin ngayong araw na ito. Para sa ating balik-aral ngayong araw, punan ang patlang ng tamang salita na nasa loob ng kahon. Upang mabuo ang bawat pangungusap, isulat ang sagot sa sagutang papel. Ang blank ay ang tawag sa banal na digmaan ng mga Muslim. Ano ang iyong sagot? Pangalawa, ang blank ay ang tradisyon ng pakikipagdigma at pamumugot ng mga katutubong tinatawag ng mga Espanyol na igorot. Pangatlo, ipinakita ng mga Muslim ang kanilang pagtanggi sa kolonyalismong Espanyol sa 6 na digmaang tinatawag na. Para sa pang-apat, si Blanc ang Sultan ng Mindanao na unang naglunsad ng banal na digmaan laban sa mga Espanyol. At panglima, sa ikatlong pagkakataon, tinangkang sakupin ng mga Espanyol ang mga katutubong pangkat sa Cordillera bilang bahagi ng patakarang pang-ekonomiya ni Gobernador General Jose Basco na tinawag na. Narito ang mga sagot sa ating balik-aral. Una, ang tamang sagot ay jihad. Pangalawa, ang tamang sagot ay pangangayaw. Pangatlo, ang tamang sagot ay Moro-war. Pang-apat, ang tamang sagot ay si Sultan Kudarat. Para sa panglima, ang tamang sagot ay monopolyo sa tabako. Basahin natin ang pag-uusap ng 4 na magkakaibigan. Alam niyo bang nagkakagulo kahapon sa lupain ni Don Miguel? Oo, maraming mga magsasaka ang naghuwelga laban sa kanya. Ano kaya ang dahilan ng mga magsasaka? Bakit sila naghuwelga? Balita ko, hindi raw makatarungan ang pagmamalakad ni Don Miguel sa mga tauhan nito dahil katulad ng kanyang yumaong asawa na si Doña Magna na mabait at may malasakit sa kanyang tauhan. Ang pag-aalsa ay resulta ng isang mapang-abuso at hindi makatarungang pamamalakad. Paano kaya tumugon ang mga Pilipino sa mga pangyayari at pagbabago sa panahon ng kolonyalismo o pananakop ng mga Espanyol? Gaano kahalaga ang pagkamulat ng kamalayang pambansa ng mga Pilipino bunsod sa hamong kinaharap nila sa kamay ng mga mananakop? Ano ang naging epekto nito sa ating bansa? Ang monopolyo sa tabako. Noong taong Mayo 6, 1782, si Gobernador General
Jose Basco ay bumalangkas ng mga patakarang pangkabuhayan na nakatuon sa pagsasariling ekonomiya ng Pilipinas. Binigyang pansin niya ang pagpapaunlad ng pagsasaka, komersyo, at pangangalakal bilang tugon ng pagpapaunlad, kaya naitatag niya ang Sociedad Económica de los Amigos del País para sa pagpapatupad ng kanyang programang pangkabuhayan. Ang monopolyo sa tabako ay ipinatupad sa Pilipinas bilang pagkukunan ng karagdagang kita sa Espanya, gayon din ng pamahalaang Espanyol sa Pilipinas. Naging maganda ang layunin ng pamahalaan sa pagsisimula ng monopolyo sa tabako sa Pilipinas. Nabigyan ng karampatang kabayaran ang mga magsasaka sa kanilang ani, ngunit nang lumaon, naging pahirap na ito sa mga Pilipino. Nagdulot ito ng pang-aabuso ng mga Espanyol, kaya ginawang bahagi ng programang ekonomiko ang produksyon ng tabako sa pamumuno ni Gobernador General Jose E. Basco upang pagaanin ang sitwasyon ng monopolyo. Binigyang pagkakataon ang mga maliliit na mga magsasaka na siyang magtatanim ng tabako at ang maani ay kokolektahin ng mga kolektor na nagsisilbing tagapamamagitan sa mga transaksyon sa pagitan ng Espanyol at subalit ito ang nagdaan upang abusuhin ang kapangyarihan ng mga Espanyol. Sumiklab ang mga pag-aalsa noong 1596 na pinangunahan ni Magalat sa Cagayan, 1785 sa pamumuno nila Lagutaw at Baladon ng Kalinga, at sa Lawag noong 1788 laban sa hindi makatarungang pagbubuwis at pagmamalabis sa monopolyo sa tabako. Taong 1882, tuluyang ipinatigil ang operasyon ng monopolyo sa tabako sa panunungkulan ni Gobernador Primo de Rivera. Panuto, gamit ang Venn diagram, isa-isahin ang mga kabutihan at kasamaang dulot ng monopolyo sa tabako sa ating bansa. Piliin ang mga sagot sa loob ng kahon na nasa ibaba. Isulat ang inyong sagot sa sagutang papel. Narito ang mga pagpipilian. Umabuso ang mga kolektor na Espanyol sa kanilang kapangyarihan. Nanguna ang Pilipinas sa pag-aani ng tabako sa buong silangan. Binigyan ng pagkakataon ang mga maliliit na magsasaka na siyang magtanim ng tabako at mag-ani nito. Hindi nabayaran ng tama ang mga magsasakang Pilipino. Umusbong ang rebelyon. Nabigyan ng karapatang bayad ang mga magsasaka sa kanilang ani. Itala ang kabutihang dulot at kasamaang dulot ng monopolyo sa tabako. Alamin natin ang sagot sa kabutihang dulot at kasamaang dulot ng monopolyo sa tabako. Kasamaang dulot, umabuso ang mga kolektor na Espanyol sa kanilang kapangyarihan. Kabutihang dulot, nanguna ang Pilipinas sa pag-aani ng tabako sa buong silangan. Kabutihang dulot, binigyan ng pagkakataon ang mga maliliit na magsasaka na siyang magtatanim ng tabako at ang mag-aani nito. Kasamaang dulot, hindi na nabayaran ng tama ang mga magsasakang Pilipino. Kasamaang dulot, umusbong ang rebelyon. Kabutihang dulot, nabigyan ng karampatang kabayaran ang mga magsasaka sa kanilang ani. Para sa ating isa-isip, hanapin ang mga sagot sa itaas. Ang mga pagpipilian ay ang Espanyol, ekonomiya, monopolyo sa tabako. Ang sistema ng blank
ay itinatag upang paunlarin ang blank ng Pilipinas, subalit dahil sa pang-aabuso ng mga blank, ito rin ay ang naging dahilan ng pag-usbong ng iba't ibang uri ng rebelyon. Para sa susunod na gawain, panuto, iguhit ang masayang muka o nagpapakita ng pagpapahalaga sa reforma sa ekonomiya at pagkakatatag ng monopolyo sa tabako. Malungkot na muka naman kung hindi. Pagbabayad ng mga Pilipino ng tamang buwis. Ano ang iyong sagot? Masayang muka o malungkot na muka? Pangalawa, pagbibigay ng tamang kabayaran sa serbisyo ng mga Pilipino. Masayang muka o malungkot na muka? Pangatlo, pangongolekta ng mga Pilipino ng kabayaran ng sobra-sobra. Masayang muka o malungkot na muka? Pagbibigay ng tamang sahod sa mga manggagawang Pilipino. Masayang muka o malungkot na muka? Panglima, pandaraya ng mga Espanyol sa mga Pilipino. Masayang muka o malungkot na muka? Para sa huli nating gawain ngayong araw, panuto, isulat ang mabuti kung ang pahayag ay papakita ng kabutihang naidulot ng monopolyo sa tabako sa ating bansa. Isulat mo naman ang masama kung ito ay hindi nagpapakita ng kabutihang dulot. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Maaari mong i-pause ang video para makasagot ka ng maayos.